at sa pwedeng maging handling ng impeachment yung 2028 election, considering na may mga participants na possible na may aspiring for higher position sa 2028? Ayoko na i-link sa 2028. Basta alam ko na may political angle talaga ang impeachment case kasi una sa lahat, high-ranking government official yung nai-impeach, posibleng the highest political officers. Intention na i-divert yung attention sa ibang mga issues sa halip dun sa main issue, ito ngayong impeachment case against BP Sara? Well, konting investigative journalism siguro dyan. Just get the opinions and then the motivations of the 18 kasi sila naman ang bumoto doon eh. And then dahil po dun sa nangyari, may mga panawagan for inhibition na mag-inhibit yung ilang allegedly bias na dito nga sa impeachment case laban kay BP Sara. Well, wag na magpa-inhibit kasi nga pinili ang impeachment nasa Article 11, hindi sa Article 6. Article 6 yung Legislative Department. Article 11. Ibig sabihin nun, yung sumulat ng ating Constitution, pwede sila actually namili ng ibang body to be the impeachment court. Ang pinili pa rin ay Senate. Therefore, let it be. So yung mga judges, yung mga senador na magiging judges, ipaabot hanggang dulo sa decision nila so that they will now state the decision, guilty or not guilty. Tapos taong bayan na ang huhusga sa desisyon ng bawat senador. Pag inhibit, nakakalusot pa siya eh. Hindi na niya kailangan sabihin kung ano yung position niya, guilty ba or not guilty. Na-excuse pa siya, tapos yung kanyang absence ay pabor pa sa not guilty. So sir, to avoid yung impression na bias yung ilang senator judges, kailangan ba o possible ba yung gag order? Ang nag-gag order kasi ang korte sa mga parties eh. So hindi ito na, disiplina na lang po ito. Disiplina na lang po. Reminder na lang kasi si Senate President, although lamang siya sa amin, actually kapantay din namin siya kasi in the sense na lahat naman kami parehong may mandato galing sa national constituency. So payo na lang being the Senate President, ang aming Senate President ngayon, abogado naman, nag-practice din siya. Magpapayo na lang siya na please stop commenting on about the case, lalo na sa merits of the case, kasi pinagbabawalan nga natin yung mga parties eh. Pinagbabawalan ng parties na magkomento sa merits ng case sa labas ng korte. So, dapat yung nagbabawal din, meron din dapat sapat na disiplina to also observe. Kagaya nyo, ang sabi nyo, you observe code neutrality. The code neutrality of an impartial judge. Sir, over the weekend, sinabi nyo na hindi pa kayo ready to answer yung legal question na kapag may mga mag-inhibit, anong number magiging basis for conviction? Ngayon ba, naaral nyo na at may sagot na kayo doon sa tanong na yun? Ang logical answer, kasi hindi ko alam kung tama ako, pero sa wording lang ng Constitution, kailangan all the members of the Senate and 2/3 doon ay magsabi ng guilty bago masabi nating na-convict ang impeached officer. So, kung mayroong senador na absent, may sakit, siraan tiyan, nasa abroad, nag-inhibit, nandun, ayaw magsalita, ayaw magpaliwanag, tinanong, guilty or not guilty, tumahimik lang, ay magsalita. O lahat yung hindi counted na nagsasalitang guilty. Binibilang natin dito yung sinasabi yung salitang guilty. Yun po ang bibilangin. So hindi binibilang yung nagsabing not guilty. Hindi importante yun. Ang importante, ilan ang nagsabing guilty. So hindi nagsalita, counted as what, sir? Hindi siya nagsabi ng guilty. So hindi siya counted sa guilty. Kailangan umabot yung guilty ng 16. Pag hindi umabot, there is no conviction. Ganun lang po yun. Hindi na lang natin sasabing not guilty, but not convicted.
Pero pwede din mag-abstain. Abstain, tahimik, umalis, nag-walk out, nag-absent. Pero yung abstention, considered as acquittal yun, sir. Ang abstention, hindi nagsalita ng guilty. So, hindi mabibilang sa Guilty. pagbilang natin ng guilty at kailangan 16 para masabi nating na-convict. Okay, si Daniel? Microphone. And then Lang, Nimpa? illegal ba yung ginawang motion on the floor? Kasi judge po yung nag-motion nung nag-convene po kayo. Illegal po ba yun? And baka pwede rin po ba maging puntos din yun ng depensa kung sakaling iakyat nila sa Supreme Court? Pag sinabi kasi natin illegal against the law, so ano siguro ito, against the oath. I think it's against the oath too, kasi naka-oath ka na and then sasabihin mo you will render impartial justice and yet kinampihan mo na yung argumento ng isang partido. Pero well, it has happened and then hindi naman pinagbotohan na actually inatras inatras naman ni Senator Bato Pero hindi naman kayo nagkaroon ng impression na well-planned yung nangyari kasi parang gano'n ang naging impression ni Senator Rizon de Veros. Well, if that is what you call a well-planned action, 'di ba? Parang pinapa-withdraw yata kay Senator Bato, ayaw niyang i-withdraw Tapos so I don't know if it might have been planned but it was not well planned. Okay. Okay, Jan. Sir, masasabi po bang na paboran yung defense sa naging action po ng Senate and on what way po na kung napaboran po sila doon sa buot ng 18.5? Kung ang delay at saka ambiguity ay pabor sa impeached officer, masasabi natin na paboran si impeached officer. Kasi number one, na-delay talaga. Nag-recognize ang Senate Impeachment Court ng pause. Pause. This is a pause consciously made or adopted by the Senate Impeachment Court. Nag-pause siya conscious niya ginagawa. And then nag-introduce siya ng mga legal concepts and proceedings or procedure na masasabi nating hindi supported by the words of the Constitution and the Senate impeachment rules. Hence, it is inviting what? Yung sinabi ko noon, it's inviting a case. So, and a case equals delay. So, yun po yun. So, yun po yung danger na nangyari doon. Sir, from Marlon Ramos, get well soon. How do you feel about other senator judges openly lawyering for the defendant in the Senate impeachment proceedings? Well, katulad na sinabi ko, since kaya nga sinasabi natin, 'di ba, ang impeachment halong judicial legal plus political. So, yun na po yun, meron din political price to pay. So, I will leave that to the judgment of the Filipino people. So, sila na po. Kaya nga, hindi nga ako conscious na naka-live pala tayo noon. Nalimutan ko na ganun palang interest sa impeachment. Naka-live na yata kayo, coverage. So ganun. So ibig sabihin nun, ang taong bayan na talaga ang mag-judge po sa kilos, actuation, salita ng ating mga senator judges. Okay, before Mab, sir, yung kampo ni BP Sara, nag-submit na sila ng formal entry of BP Sara's lawyers. Patunay po ba ito na buhay at umuusad na yung proseso ng impeachment against the Vice President? Oo nga, pero pagkabasa ko, meron yatang ad cautelam pa, pati yung appearance. Ang ibig sabihin ng ad cautelam with caution. So, isipin mo, so ibig sabihin meron pa silang gustong sabihin na nag-a-appear kami, pero may mga condition ito, ha? O may mga, so ibig sabihin hindi ko alam kung ginamit nila na dahilan sa ad cautelam notice of appearance nila ay yung order ng impeachment court noong June, June 10. Oh. So imagine mo kung wala yung ganun, kung straightforward lang yung order. Oh.
mag-add cautelam appearance pa ba ang mga abogado? Oh. Dapat ano lang yan, straightforward. Bakit? Kaya magtatanong ka, bakit with caution pa ang appearance nyo sa korte namin? Ano palang ibig nyo sabihin? Pero considering na from Fortune, Narvasa, and Salazar legal at office, ano to, mga big time po ba itong mga abogado ni BP? Oh, kilalang law firm po yan. Okay, Mav. Sir, kapag ngayon po kasi 'di ba merong order, meron nga po pinapasubmit sa HOR. Sir, if they don't submit, what do you see happening? Meron po kasing concerns na ano ba, magkaka-deadlock, di uusad, ano pong pwedeng mangyari kaya? Yun na nga. Yun na nga. That's my point na it should have been a straightforward procedure na lang. In the first place, merong ang presumption of regularity. Number 2, ang initiation, sabi ng Constitution, ang initiation ng impeachment duty and responsibility ng House. Ang trial and decision-making sa impeachment duty and obligation na responsibility ng Senado. Nag-file na nga ang House. Bakit pa namin sinasabing certify nyo nga na i-certify nyo nga na hindi unconstitutional yung ginawa nyo? Siyempre, nung kumilos ang House, siyempre sa mata ng House, hindi naman unconstitutional yung ginagawa nila. Wala namang Senate or House, pag nagpapasa kami ng batas dito, although later declared unconstitutional by the Supreme Court, nangyayari na yan. Not only today, but decades ago, nangyayari na yan. Hindi po consciously pinapasa ng Kongreso yan na we will consciously pass an unconstitutional law. Sa mata namin, when we passed it, it was constitutional. Although, nung further study ng Supreme Court, declared unconstitutional. So, ganun din yun. When the House passed that verified complaint, which became the articles of impeachment, sa mata nila, for sure, hindi unconstitutional yung ginagawa nila. O ngayon, binalik na namin para sagutin kami na siyempre hindi unconstitutional sa mata namin when we made it. So it really caused unnecessary delay. It introduced a maneuver, a detour na hindi na kailangan gawin. It introduced legal concepts na not so clear ang meaning. When number 1, we could have just assumed it. And then number 2, we could just have asked them simply without returning. Okay. Isang follow-up lang po. So, sir, ano nga pong mangyayari if they refuse to answer yung clarification at yung attestations? Hindi lang yata yung refuse to answer or even fail to answer while the 19th Congress House is still existing. Yun yan eh. Pwede kasing hindi ka nag-refuse to answer but inabot ka na ng June 30, 12 noon. So yun na, nag-i-introduce tuloy ng other legal questions. Kaya nga, I hope the House of Representatives being a party to the case, sila nga ang nag-initiate nitong kasong ito, they should try their best to comply with the order of the Senate Impeachment Court. Kaya nga paano doon Comply sila kasi party sila at sila ang nag-file ng impeachment case. Pero sir, yung second order, parang mahirap nila i-comply. Hindi pa naman daw, wala pa yung 20th Congress. Doon na yun. No. So pag pinanganak na yung kausap. Yung kausap ng Senate Impeachment Court sa second paragraph, hindi pa pinapanganak. Okay. Another question from Marlon Ramos. Is there a need for the Senate to wait for the Supreme Court's intervention even on matters that impeachment court could decide on? No, do not wait for the Supreme Court to act. Ang Supreme Court hindi namin consultant. Huwag namin itratong consultant at Supreme Court. So tuloy lang Lahat dapat. ng mga maliit na bagay, pasa sa Supreme Court. Pasa. Hindi po, hindi consultant ang Supreme Court. Sa dami rin ng caseload ng Supreme Court. Anyway. Pero sir, follow pa. And- Di ba I think dalawa yata yung nakapile sa Supreme Court. And then parang wala pa silang ginagawang decision. So ibig sabihin sir, talagang parang gusto lang nila magtuloy na talaga yung impeachment. Tingin nyo ba? Yung mga kaso sa Supreme Court, pag na-file na, let them be. Let them be. So, and then kung may TRO, sunod tayo. Pag walang TRO, dapat naniniwala tayo sa inumpisahan nating procedure na pwedeng ituloy. So sir, tingin nyo ba sir,
since hindi naman sila naglalabas talaga ng PRO. So, ang message ba tingin niyo ng Supreme Court is talagang dapat ituloy lang sa session? Walang message ang Supreme Court. Hindi siya political body. Basta, korte siya eh. Hintay lang tayo. Passive lang ang korte. Pag mag-issue ng order ang korte, tapos party ka dun sa kaso, susunod ka. Okay. Pag walang order ang korte, that means pwede mong ituloy yung proceeding na kine-question. Sir, sabi nyo, hindi Do not nyo- interpret anything sa Supreme Court kasi apolitical siya, dapat insulated siya from politics, tsaka based on the law lang ang kanyang interpretation. Sir, sabi nyo, hindi consultant nyo ang Supreme Court. Pero lagi sinasabi ni SP Cheese, kung meron kayong reklamo dun sa mga nagiging hakbang ng impeachment court, you are free to go to Supreme Court. Sa taong bayan naman yung kausap niya. Pero wag yung attitude ng mga senador na pasa na yan sa Supreme Court, pasa na hindi natin consultant ang Supreme Court. Pero sa taong bayan yan, kung may nakikita silang hindi nila na nagugustuhan na pangyayari, pwede namang i-question sa Supreme Court. Victoria, and then Nympha, and then Myla. Sir, dun sa issue kung may delay, ang laging sinasabi nila SP ni Attorney Tonggol, wala namang delay kasi maghihintay ka pa ng reply ni VP tsaka ng House Prosec. So in the meantime, may pinasagot lang sila pero yung timeline is same lang daw. Yun na nga, but you're inviting some people to go to court. That is it. Yun na yun. Samantala kung diretso lang yan, wala nang issue-issue. Klarong-klaro ito eh. Ano ba itong return? Ano ba itong meaning nitong return? Pwede maganda ata, ipa-interpret sa court ito. What is the real meaning of return? So, etc. Sa ngayon, wala pa nagpa-file. So, we are not bogged down in court cases yet. Kaya nga, dun sa mga... Kaya nga, kung mapapansin nyo, yung may mga abogadong or even mga framers of the Constitution, against sila sa decision, and yet they're not filing because it may even be a trap. When you file, back down ka na ngayon sa court cases which takes sa pag-file, pagbigay mo pa lang ma-notice yan, pag-mail mo pa lang sa tapos na, July 28 na. So it might even be better to just wait. Ganun. Sir, malaking factor po ba sa mga nagiging development dito sa impeachment case against BP Sara at sa pwedeng maging handling ng impeachment yung 2028 election, considering na may mga participants na possible na may aspiring for higher position sa 2028? Ayoko na i-link sa 2028. Basta alam ko na may political angle talaga ang impeachment case kasi una sa lahat, high-ranking government official yung nai-impeach, posibleng the highest political officers.